So eto nga po mga kaparing Mayor Magalong, na-discover na po yung mga congressman na sangkot dito nga po sa matinding nakawan o korupsyon sa government projects na flood control. At sangkot nga po dito ang ilang mga mambabatas, mga congressman. Naon na nga po nag-expose si Mayor Pico kung saan sangkot nga po yung mga construction company na hawak po ng dating kalaban niya sa pagka-mayor na si Sara Diskaya. At ilan sa mga construction company nga po nito ang may hawak po ng flood control project po ng gobyerno. At eto, Mayor Magalong, mga congressman po mismo sangkot din sa matinding anomalya na ito ng flood control project na ito ng gobyerno. Tara, usapan natin. What's up sa inyong lahat mga kaparing, pero bago po tayo magpatuloy, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. At yun lang po, panoorin po natin. Grace, ilang kongresista yung nasa listahan ni Mayor Magalong at ano daw yung kinalaman ng mga ito dyan sa proyekto? Aga, ayon kay Mayor niyang listahan, ngunit hindi pa niya ito isinisiwalat upang hintayin ang itatalagang investigating body ng Pangulo. Sinabi niya na maraming mayor mula sa Mindanao, Visayas at Luzon ang lumapit sa kanya upang iparating ang kanilang mga reklamo laban sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Iginit nila na nasa likod ng mga proyekto ang ilang kongresista na sa umano'y nakikinabang sa pamamagitan ng overpricing at pagpapatupad ng mababang kalidad ng infrastructure. So eto mga kaparing, paano po nasangkot yung mga congressman sa flood control project na ito ng gobyerno na may sinasabi nga pong korupsyon? So unang-una po kasi, meron po tayong tinatawag na insertions kung saan during budget season, yung mga congressman po natin ay nagre-request nga po ng karagdagang pondo para sa mga flood control project nga po sa kanilang distrito. So kapag ito ay naaprubahan, ito po ay mapupunta. So kapag ito po ay naaprobahan ng Department of Budget and Management, ito po ay mapupunta sa DPWH. Pero yung mga congressman po ay may kapangyarihan o may impluwensya para pumili po ng mga kontraktor na gagawa nga po ng proyekto. So mabalik po tayo doon na yung mga congressman ay pwede pong mag-request ng karagdagang pondo. So dito po nagkakaroon ng overprice kung saan kahit na hindi naman ganun kamahal yung proyekto, yung kinakailangang pondo, ang ginagawa ng ilang congressman ay nagre-request po sila ng napakalaking pondo para nga po sa proyekto na hindi naman ganun kalaki ang kailangan na pondo, diba? Overprice. So syempre, saan po mapupunta yung kalahati ng pondo na yon? Syempre po sa mga bulsa nila, diba? Ngayon, dahil nga po may impluwensya o pwedeng impluwensya ng mga congressman yung pagpili nga po ng mga kontraktor o nagagawa nga po ng proyekto, dito nga po nagkakaroon ng kickback system. Paano po ito gumagana? Maaari po magbigay yung mga kontraktor ng 10 to 20% dun nga po sa mga congressman dahil nga po sa impluwensya nga nila para mapili nga po sila na gagawa nga po ng proyekto. So babayaran po nila ng 10 to 20% yung mga congressman na yon. Ngayon, paano makakabawi yung mga kontraktor para dun sa nawala sa kanila? Makakabawi po sila sa pamamagitan nga po ng pagtitipid nga po ng materyales para sa proyektong ito. So sa halip na matibay, dekalidad, yung quality na gagamitin nga po para sa mga proyekto ay bababaan nila ito para nga po mabawi nila yung naibigay nila doon sa mga congressman na yon. So dito nga po nagkakaroon ng sobrang pangit ng quality ng mga proyekto na madaling masira, madaling mabulok at kung minsan ay hindi na ginagawa o hindi na tinatapos pa ng mga kontraktor yung mga proyektong yun, diba? So doon po nagkakaroon ng matinding korupsyon at anomalya at yun po ang nangyayari sa flood control project nga po ng gobyerno. May pinakamalaking impluwensya po talaga, may pinakamalaking pananagutan po talaga dito sa flood control project po na ito ng gobyerno ay yung mga mambabatas po natin. Kasi nga po sa budget deliberation may malaking impluwensya po yung mga mambabatas natin. Base po sa lumalabas dito sa mga reports, sa mga investigasyon na ginagawa ni Mayor Magalong, parang ang lumalabas po yung mga congressman lang po natin yung may malaking impluwensya po talaga dito sa mga flood control project na ito ng gobyerno.
'Diba? Matindi ang binatong batikos ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong laban sa mga proyekto ng flood control sa bansa, lalo na mga ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa alkalde, lumabas sa mga ebidensyang ipinadala sa kanya na sa halip na standard na 12 meters ang haba ng mga sheet pile na dapat ilubog ng 6 hanggang 9 na metro sa lupa, ay na-recover umanong 1 metro lamang ang haba. Paliwanag ng mga engineers, imposible itong maputol ng natural, kaya pinanghihinala ang sinadya ang pandaraya. Binatikos din ni Mayor Magalong ang gabion o mga bato na balot ng wire mesh na dapat ay puno at matibay. Sa halip, ilang layer lamang ang maayos habang ang nasa ilalim ay halos walang laman at ampaw kapag tinamaan ng malakas na agos ng tubig. I just came from the League of Cities na meeting namin at marami rin lumapit sa akin ng mga mayors from Mindanao at Visayas expressing their frustration din sa mga projects ng DPWH. Kaya, and sila mismo nagsasabi na behind the projects are certain congressmen. Dagdag pa ni Mayor Magalong, marami ang nagsasabi na handa silang sumama sa kanya sakaling ipatawag ng Kongreso. Kabilang ng mga mayor ng League of Cities at ilang kontratista na nagreklamo rin ukol sa mabagal at misulang pabayan na implementasyon ng mga proyekto. Aniya, kung maayos ang pag-iimbestiga, malalantad ang kalakihan ng budget na nawawala sa korupsyon na dapat sanang napapakinabangan ng mamamayan. Pinuntahan na rin niya ang mga lugar kung saan sinasagawa ang flood control project at sinabing makikita ang kakulangan ng pamantayan sa konstruksyon. Para po sa akin mga kaparing kasi ang Pangulo po natin ay bumubuo na ng investigation body para nga po sa flood control project na ito ng gobyerno. So para sa akin dapat po talagang isama ni Pangulong Marcos si Mayor Magalong at si Mayor Vico para sa investigation body na gagawa po ng matinding investigasyon para po matukoy kung sino po yung mga congressman na sangkot dito, kung sino pa po yung mga contractor na sangkot dito. Kasi nga po sa Pasig City pa lamang, 'di ba? Yung I guess yung 6 na contractor po doon, sinasabi po ni Mayor Vico, ilan po doon ay pagmamay-ari nga po ni Sara Vizcaya ng Pasig City. So kung ngayon pa lamang po ang dalawang mayors na ito ay nag-expose na ng matinding corruption kung sino yung mga sangkot, dapat po isama talaga silang dalawa sa investigation body na balak buuin ng ating Pangulong Marcos. No, kasi kung sakali man, dapat po talagang managot kung sino pong nasa likod ng mga anomalya na ito ng ating flood control project. Kasi biruin mo po kalahating trilyon, ganun po kalaki yung pondo na ninanakaw ng mga congressman na ito, ng mga contractor na ito, at kung sino mang mga mambabatas na sangkot dito. Kaya dapat po talagang panagutin, no? Pwede nga lang bitayin kasi pera natin yan, pinaghirapan ng mga kababayan natin, tapos nanakawin lang ng ilang mga mambabatas, ilang mga contractor na sangkot dito. Dapat talagang managot. Alam mo yun, nakakagigil to para sa mga normal na mga Pilipino na nagpapakahirap magtrabaho, kumita, tapos eto mapupunta lang sa mga walang hiyang mga mambabatas na to, mga kontraktor na ito sa flood control project na ito. Yung mga mambabatas po natin ang may malaking impluwensya kung anong proyekto, kung anong project, at kung saan mga distrito mapupunta yung mga pondo. Kaya doon nga po sangkot yung mga congressman kung saan overpriced po o napakalaking pondo yung hinihingi nila para sa mga proyektong to na hindi naman ganun kamahal yung kinakailangan. 'Di ba? Tapos nagkakaroon pa ng kickback. Kaya nga, grabe. Tapos ngayon, itong mga kontraktor na ito, dahil nga may kickback, hiningian sila, nagbigay sila sa mga congressman. Ang nangyayari ngayon, binabawi nila ito sa pagtitipid po ng mga materyales na gagamitin, kaya madaling masira, madaling mabulok, at kung minsan hindi pa tinatapos. Grabe. Mula sa manipis na materyales hanggang sa mababang antas ng pagkakagawa. Sinabi ni Mayor Magalong na hintayin na lamang ang tamang panahon at itatalagang investigating body ng Pangulo bago niya ilabas ang mga pangalan. Ayon sa kanya, kung magiging transparent ang proseso, magiging obvious ang mga responsable at hindi lang sa Luzon, kundi pababa hanggang Mindanao at Visayas.
Wala, naghihintay nga ako na tawagin nila ako. I'm just waiting for the summon para umarap ako dun sa Kongreso. And we are very much prepared. Marami nga nagbo-volunteer na gusto rin nilang magmarsya doon din sasamahan daw ako. Kaya sabi ko sa kanila, hawakan na lang muna nila yung kanilang mga ebidensya at hintayin na lang namin na mag-designate ang ating presidente kung sino mag-investigate na body. Dagdag pa nito na ang Kongreso na huwag sanang magbulag-bulagan sa isyu ng korupsyon, lalo't direktang apektado nito ang kaligtasan at kabuhayan ng mga Pilipino. Tinawag din niya na itong malawakang kasakiman at nangakong haharap sa Kongreso kapag siya'y ipinatawag. Sa ngayon ay hinihintay nila ang pagtalaga ng Pangulo ng isang independent investigating body sapagkat siya ay naniniwalang ang makapaglalabas ng makatarungang resulta ang investigasyon kung ang Kongreso mismo ang mangunguna rito. Yan mo ang balita mula dito sa Baguio. So, sigurado po tayo, ang mga itatalaga po ng Pangulo ay hindi po manggagaling sa Kongreso, which is tama naman. Diba? Hindi po dapat manggaling sa Kongreso. Kasi alam nyo kung bakit? Galing nga po sa Kongreso yung ilan na sangkot, no? Dito nga po sa korupsyon sa flood control project na ito ng gobyerno. So, sino-sino po yung dapat maitalaga? Depende po yan sa ating Pangulo. Pero kung ako po yung tatanungin, yung ilang mga mayors po na saksi, no, sa ginagawang kabalastugan ng mga congressman, kaya nga po ni Mayor Magalong at ni Mayor Vico at iba pa. At iba pa mga independent na pwede pong tumulong sa kanila para magsagawa ng investigasyon para mapanagot kung sino po yung mga nasa likod ng matinding korupsyon na ito. So yun lamang po, huwag kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!